As much as I dislike parties, being around my mother is the most irritating. The gown I was wearing featured silver Swarovski crystals, off shoulders, and 3-inch caterpillar slip-ons. My hair and makeup were done by one of the most well-known in the industry, Red Alcantara. Pagpasok pa lang namin sa entrada ng party, sapat lang ang daloy ng musika, hindi maingay at hindi rin mahina. It was calm, pero hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko, iba ang sinasabi ng mga salubong nilang ngiti sa amin, especially for my mom. I felt uneasy considering her reputation, since I thought many people in our circle were hypocrites. Their smiles are contagious, but they are cursing us in the back of their minds. Mahigpit ang hawak ni Mami sa pulsuhan ko. Pakiramdam ko, takot siyang takbuhan at lumayas ako sa party na ito. There is nothing more annoying than living in an area surrounded by people who are self-concerned and exhibit arrogance about their wealth, status in society, and power. Kasunod lang namin si Daddy. Napatigil ito nang makita ang kaibigan niya. Let go of my wrist, ma'am. I said in an angry and firm tone. Mahina lang yun. Sapat lang na marinig niya. Ayokong gumawa ng eksena. It was my mom's role. Tumigil ka. Sumunod ka. Kung ayaw mong ipahiya kita dito, you know me, Kara. Singhal niyang sagot sa akin. Parang sasagbog na ang aking puso sa disgusto sa ina ko. Pero dahil kilala ko siya, wala akong magawa kundi sumunod sa kanya. Alam ko kung anong kaya niyang gawin at ako pa rin ang talo sa bandang huli. Elizabeth, is she your Kara now? Tanong ng amiga ni Mami. Pilit akong ngumiti. Yes, Minerva, the one and only. She's beautiful, isn't she? Pagmamayabang niyang sagot. No doubt, Elizabeth. Saan pa ba magmamana yan? Wait, I will call my son. I think they are studying at one school. Maagap na sagot nito. Come, son, I will introduce you to Kara and her mother. Nagagalak niyang saad. That figure was very familiar to me. Nang tumingin na to, agad nawala ang smile sa mga labi at mata niya. Naging mailap ito. Kara, meet my son, Christian. Masayang pagpapakilala niya sa amin. Tumaas ang aking kilay at ngumisi sa kanya. Isang kalokohan ang pumasok sa isip ko. Of course, I know your son, madam. I defeated him in every game we had. Di ba naubos ang allowances niya? Sarkastikong tanong ko. Akala ko maiinis ang ina ni Christian pero tuwang-tuwa pa ata. Really? He never mentioned that to me. How much the bet? Pagsasakay ng nanay niya. Barya lang po iyon, madam, sa yaman nyo. Hindi po ako mauubos yun. Kahit araw-arawin pa namin ni Christian ang laro. Isa pa po, katawaan lang namin yon. Pampalipas oras. Di ba, Chris? Dugtong ko. Christian, why don't we bet on your Ferrari? What do you say? Madam? Pangaasar ko sa kanya. Agad niya kaming tinalikuran at umalis. Good job, Kara. Papuri ng demonyo sa utak ko. Iyon din ang pagkakataon kong makawala kay Mami. Excuse me, madam. Sundan ko lang po ang anak nyo na offend ko po ata ang inyong uniko iho. Nilakipan ko iyon ng matamis ngiti para mas kumbensido siya. Go ahead, Iha. Your mom and I will catch up. Have fun, darling. Hinila niya si Mami sa isang mesa, pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang matalim na tingin sa akin ng aking ina. Palaban akong tumingin sa kanya. I smirk para makabawi man lang kahit papaano. Tinaasan ko siya ng kilay at binigyan ng nakakalokang ngisi. Alam kong kumukulo na ang dugo niya sa akin. Gusto kong palakpakan ng aking sarili. Siguro kung may award ako ngayon, Best Actress na ako. Di ko sinundan ng Christian na yon, no? Bagkus, pumunta ako sa garden kung saan walang tao. Tahimik ang buong paligid. Malamig ang simoy ng hangin na yumayakap sa katawan ko. Umupo ako sa bench at tumingin sa kalangitan. Ang ganda ng mga bituin. They shine in the dark like diamonds. Everyone admires their unique beauty. You are more beautiful than the stars in the sky. I heard a baritone voice behind and compliment me. Kahit hindi ako lumingon, kilalang kilala ko ang may-ari ng boses na yon dahil
Iisang lalaki lang ang may ganong kalamyos na boses at nagpapabilis ng tibok ng aking puso. I appreciate your sugar-coated words, but no thanks. I responded in a spiteful tone. Siguro, pinaglihi ka sa ampalayano. Pabirong tanong niya sabay upo sa tabi ko. Pero hindi ako natawa. Sinamaan ko siya ng tingin. Tumawa lang siya ng bahagya at tumingin sa kalangitan. Namamawis na ang kamay ko. Di na rin ako mapakali kahit may distansya sa pagitan naming dalawa. Sumandal siya at ibinuka niya ang kanyang kanang kamay sa sandalan. Gusto kong sumandal doon pero pinigilan ko ang aking sarili. Mabuti na lang at nakahalata siya at inalis niya ang braso niya roon. Pinagsiklop niya iyon sa itaas ng kanyang dibdib. Bitterness is a subjective sensation. It may it may be bitter for one person but not for others, sagot ko. Makalipas ng ilang sandali, tumawa siya ng bahagya. That's right. And you are not bitter but a combination of the five senses in a human being. Tumayo ito at umalis pabalik sa loob ng party. Naiwan akong tulala sa sinabi niya. Alam kong kakaiba ako pero really? Is he comparing my character in terms of five basic human senses? He's joking, right? Ah, bumalik ako sa party. Kanya-kanyang grupo ng mga kilalang tao sa Alta Ciudad. Ang nakikita ko, mga plastikang ngitian at batian. Lumapit ako kay Daddy at kumapit sa braso niya. Iha, I was looking for you. Where have you been? Tanong ni Dad sa akin. Nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. I was checking the party and roaming around. Here I am, Dad. So, what's up? Masiglang tanong ko. Pinisil ni Daddy ang aking ilong at napailing. Son, this is Cara. Hinila ng kausap ng Daddy ang lalaking nakatalikod sa amin. My son, Calex. He's building his empire in the telecom world at a very young age. Pagbibida ng kausap ni Dad. O di siya no? Sigaw ng isip ko. Di ko sila kilala. Base sa itsura noong Calex, mukhang napipilitan lang din itong dumalo sa ganitong pagtitipon. Mas gusto nitong sa bar, maglagi, kaysa sa ganito ka-boring na party. Kara? Inumang ko ang aking kamay kahit na naiinis ako sa hindi ko maipalawanag na dahilan. Tinanggap niya yon at bahagyang pinisil. Nanlaki ang aking mga mata nang pilyo siyang ngumiti at kumindot sa akin. Agad kong hinila ang aking kamay mula rito. Umayos ako ng tayo at magalang na nagpaalam sa kanila. Mabuti na lang, my dad agreed. I was 16 and alcohol was not allowed for me. My mother does not care if I pass out from intoxication. She treats me almost differently than she would her own daughter. May I dance to the most beautiful woman tonight? A couple of palms were placed in front of me. My gaze was drawn to the most handsome man who was offering me a dance. It caught me off guard on the spot. We were surrounded by people who were watching us. I suddenly found myself unable to think. Those ash-gray eyes were hopeful that I would accept his offer. I gazed at Christian. He appeared hopeful too. Out of nowhere, my father took my hand and led me to the center of the dance floor. He always saves me at just the right time. He always does. Nakahinga ako ng maluwag. Thank you, Dad. Malambing kong saad sa kanya. I understand what it is like to be in an awkward situation, sweetheart. He responded and smiled at me. Naging payapa ang buong 5 minutong kasayawang nag-iisang lalaking naging sandalan ko sa lahat ng pagkakataon. Sir, may I have the honor to dance with your daughter? I heard that baritone voice again. Your persistence is indeed commendable. What's your name, Iho? My dad asked him. Di ko man lang alam ang pangalan niya. Good evening, sir. Igor Leander Tantoca, sir, at your service. Yumuko siya, tanda ng paggalang sa aking ama. Napangiti naman si Dad. Iniabot niya ang aking kamay kay Leander. Sa paglapat ng kamay niya sa akin parang may kung anong elektrisidad na dumadaloy sa buong himaymay ng aking katawan. Ang init ng palad niya na dumali sa aking likod parang may kung anong pumupukaw sa kaibuturan ko. Ang kulay abo niyang mga mata,
Parang nababasa niya ang laman ng utak ko. So, may I know your name, miss? Malamyos niyang tanong. Kara. Kara. Nauutal kong sagot. Kung hindi diin ang ilaw or hindi madilim ang ilaw, sigurado. Nagkulay kamatis ang aking muka sa mga paningin niya. Suits you very well. Did you know the meaning of Kara in ancient Greek? Napaisip ako. It never crossed my mind about the meaning of my name, nor check how my parents came up with it. Napakunutan na ako. No. Matabang kong sagot ang umiwas ng tingin. Hindi ko kayang tagalan na salubungin ng kakaibang titig niya. Bahagya siyang tumawa. Ay, your name means joy? Gladness. Saan ito? At ubos tamis ng ngumiti? Lumabas ang maputi at pantay-pantay niyang mga ngipin na lalong nagpagwapo sa kanya. Diyos ko, Lord, is it possible that I am feeling insane at the moment? What was the point at which I began to be affected by someone else? Or to admire their sense of humor? Di na ako nakipag-usap sa Leander na yon hanggang sa matapos ang sayaw namin. Nang matapos ang tugtugin, iniwan ko siya at tumalikod nang hindi nagpapaalam sa kanya. Agad akong kumuha ng maiinom dahil pakiramdam ko, dekada akong hindi nakainom ng tubig. Walang tigil ang pagrevolusyon ng aking puso. At tumingin ako sa aking pambisig na relo. It was just 10:15. Gusto ko nang umuwi. Tonight's event was not boring but rather interesting. Hindi ko na rin nakita si Christian sa paligid. Tanong ko sa hindi kalayuan ng lalaking may kahalikang babae. It was Calex. Napailing na lang ako. As my mother approached in my direction, gusto nang tumayo at tumipat sa mesa ni Daddy. Di ko alam bakit ang bigat ng aking loob sa sarili kong ina. Did you have fun, Cara? Hindi ako umimik nang tuluyan siyang umupo sa aking tabi. Hulas na rin ang makeup niya, pero pulang-pula ang leeg niya hanggang sa gitnang dibdib nito. Napailing na lang ako at sarkastiko kong sinagot ang tanong niya. Did you have a good time with someone else, ma'am? Well, my father's just around the corner. Puno ng pangungutya ang boses ko. Hindi ko mapigilan ang pag-aalsa ng dugo sa aking ulo. Di man lang niya inayos ang sarili niya bago lumapit at nakihalubilo sa akin. Wala na talaga ba siyang kahihiyan? Dito pa talaga siya naghasik ng kalandian niya? For goodness sake. Watch your tone, lady. I'm still your mother. Madiing buwelta niya sa akin. May choice ba ako? Kung pwede lang burahin kayo sa birth certificate ko, matagal ko nang ginawa. Tiga akong sagot. Biglang naging halimaw ang mukha niya sa akin. Bastos kang bata ka? Hindi kita pinalaki para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Mahina ang boses nito pero may talim sa bawat salita niya. You're right, mother. Di naman talaga kayo ang nagpalaki sa akin. Para nga lang akong aso. Iniluwal niyo nga ako at pinaalagaan kay Yaya Siding, di ba? Wala akong natatandaan na naging mabuting ina kayo sa akin. You were never there. All those times. Don't you dare claim that job? It wasn't yours in the first place. I walk out. Never waited for an answer from her. Daddy, I'm home! Sigaw ko. Sakto 5:30 ako dumating sa bahay. Alam ko, nandito na si Daddy na ganitong oras. In here, Iha. Come over. Ganting sagot niya. Basta ko na lang inilapag ang gamit ko sa sahig. Yaya, bring snacks please. Sigaw ko at patakbong pinuntahan si Daddy. Alam ko, narinig niya ako. Nadatnang ko siyang inaayos ang net. Daddy, really? Agad ko siyang niyakap mula sa likuran. Really indeed, sweetheart? Don't you like it? May himig tampong tanong niya. Daddy, I loved it, of course. Pero wala naman akong katunggali. Saad ko, lumungkot ang aking muka. Silly, your Yaya asked this. She wants to be your training partner. Masayang pahayag ni Daddy.